Good morning everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito nga po pala ako sa inyong harapan. Hindi kagandahan, hindi kakinisan, pero may angking kasarapan. Eme! Charot. So for today's video, relax lang po yung araw namin with my student. So, actually gusto ko mag-day off today kasi yun nga, marami akong gustong gawin sa bahay. Gusto ko magbasa ng libro, mga ganyan. So ngayon, ganun lang. Pero eto kasi, ang aking student, say hi, Con. Uuwi. Hi. Yes, hello. Hello. Test mic, test mic. Test mic 1, 2, Charot 3. lang. So, ayun, si Con kasi, etong isang student ko, gusto niyang bigyan ng free kilay. Si Sister Con, gusto niyang i-retouch yung eyebrow niya. So, pagbibigyan natin, syempre, etong mga to, hindi makakilos nang wala ako. Charot. Joke lang, hindi. Manonood ako. Ako'y taga-husga, taga-hatol ngayong araw na 'to. 'Yun lang ang aking gagawin. So, ayun. Gusto kasi ma-experience hi ka naman, ang sungit mo naman, Ay, ka na mama. hello po. That's my bunso. And 'yun nga, gusto niya kasi mag-experience ba ng reconstruction eyebrow. Yung parang ire-retouch niya, ganyan. Kasi saan ba yun, sa Tabuk, Kalinga, meron na kaagad nagcha-chat sa kanyang mga client, nagtatanong sa mga services niya. And then, halos lahat meron, eyeliner na lang wala 'no? Wala na. Pero puwede mong i-ano yung ano mo, pinsan mo. Bigyan ng eyeliner. Award tapos ano, material fee, puwede yung gano'n, para may sample ka. So yun na nga, gusto niya mag-try ng, reconstruction eyebrow. Pero sa eyebrows naman ni Sister Con is maganda naman siya. Kumbaga ire-retouch lang, buti hindi gano'n, hindi siya actually mali. Siyempre umaabot din kasi ng ilang taon, 'di ba? 'Pag umaabot na ng years, kailangan din ng konting renew ng eyebrows, 'di ba, Sister Con? Sumagot That's true. ka! Charot. So gano'n na nga ang gagawin namin today. So ayun, keep on watching. Teka, gusto niyo ba muna makita yung eyebrows niya? So wait, ipapakita ko sa inyo. So, eto po yung brows ni Sister Con. Hi, Sister Con, open your eyes. So, yun. Yan po yung eyebrows niya. 'Di ba okay naman? Kailangan lang ng retouch. So, ayun. Ganun ang gagawin sa kanya. So, Sister Con, anong masasabi mo sa pananatili mo dito sa aking munting clinic? Hindi ka ba na-boring or a little? Hindi Okay. naman po Sumagot na ka ng maayos. may Hawak ko ang pamilya mo. Charot. Joke lang. Ano? napakagandang experience. Simple lang. Kasi talagang tinututukan ka, hindi ka pababayaan. Nakaka-stress lang kasi, parang gusto ko perfect agad yung gagawin ko, ayun. Pero worth it naman yung pag-stay ko dito ng ilang days, na dapat sana 5 days lang, na-extend lang kasi talagang hindi pa talaga satisfied si master. Kaya lang siyempre tinutukan niya talaga ako, hindi niya ako Kahit pinabayaan. kahit nga 'pag natutulog siya tinititigan ko siya, sabi ko, "You're so beautiful, Sister Ko, nandito lang ako hanggang pagtulog mo." Eme! Hindi, siyempre, okey, hindi ha, to be honest po kasi guys, sa lahat ng nagte-training, siyempre hindi lahat, ano ba, hindi lahat successful, hindi lahat lahat like 1 to 10 of my student, 10 dun super gagaling na, nasa 5 days. Hindi naman lahat. Siyempre it's a risk din, and marami kasi kaming expectation, 'di ba, marami tayong expectation na gusto ko ito yung mangyari, ganyan. Hindi kasi kami like hindi namin nilo-low yung limit namin when it's come to quality. Kasi, ang gusto nga namin yung mapantayan mo or mahigitan mo pa yung alam ko, yun nga yung target namin sa loob ng 5 araw. Pero yun nga, hindi lahat guys nakukuha yon in 5 days. Hindi lahat ng student capable to get that technique. Ngayon, ang ginagawa ko is either pwedeng mag-extend ng ilang araw or sa bahay na mag-aaral. And I have my videos to help my student to improve their skills na natutunan na nila dito. Ang isa lang ang kailangan nilang gawin is to continue yung mga napag-aralan na namin, yung mga nasimulan na namin. Kasi syempre, 'di ba, kahit gaano kagaling yung instructor mo, kung ang student mo walang time, 'di ba? Hindi nagbibigay ng time. At saka syempre, 'di ba, bilang business owner, syempre semi-permanent makeup skills kasi siya. Hindi siya katulad ng ibang business na like, example, damit. Bumili ka ng damit na ganito sa ibang tao, pwede ka rin makakuha ng same brand, same quality, same t-shirt na nabili mo. Sa SPMU business kasi guys is, ano siya, like yung puhunan mo dito is yung talent mo.
'di ba? And ang talent pinaghihirapan 'yan, skills kasi siya. So, lagi kong sinasabi sa mga students ko na huwag kayong mag-expect kasi like iba-iba naman yung expectation, 'di ba? Yung gusto ko mag-expect sila pero nandun yung patient. Ngayon kapag ikaw yung tipo ng tao na, okay, may expectation ka and then, gusto mo kailangan yung patient mo mahaba, 'wag mo siyang lilimitahan. So gano'n kami na Sister Con na, maano 'di ba, Sister Con hindi niya minamadali. Actually kung hindi ako gano'ng klaseng mentor na, bilisan mo, ano ba 'yan, ano ba 'yan?" Alam niyo naku, araw-araw siguro 'tong iiyak sa'kin and made-depress, mai-stress. No, dapat 5 days lang, alam mo na 'yan kasi after 5 days kanya-kanya na tayo. Naku, kung gano'n akong klaseng instructor, siguro si Con, parang mag-give up ka na lang 'no, parang mare-realize mo na, hindi na 'to talaga para sa'kin. Pero 'yun nga, dumating din kasi ako sa point ng buhay ko noon nung nagsisimula ako as SPMU artist na ano, nagkakamali rin ako. It takes me months. Ang tagal na wala akong mentor. Talaga hindi pa po ako Pilvitic, hindi pa po ako Pilvitic nun. Dumating ako sa point na ilang buwan na, ang pangit pa rin ng gawa ko guys. Grabe, ang pangit niya. Tapos, andiyan yung may mga reklamo ako. Aaminin ko, I'm not perfect. Most of the time, nagkakamali ako sa mga clients ko, hindi pa ako instructor. So, yung feelings na yon naramdaman ko na siya noon pa man. And hanggang ngayon, naaalala ko pa rin, never ko siyang kinalimutan, yun, eh. Pagdating sa life, never niyong kakalimutan yung failures niyo. Puwede tayong mag-move on, pero never niyong kakalimutan yung feelings na nasaktan tayo nung nag-fail tayo. Kasi 'di ba, kasama sa failure kapag yung client mo hindi nila nagustuhan yung gawa mo, example yung gumawa ka ng kilay ang pangit, tapos ikaw nag-move on ka na lang and kinalimutan mo na lang siya and you act like you never mo siyang na-experience. 'Wag gano'n. Lagi niyong iisipin na, "Ay nagkamali ako, alam ko yung feelings, hindi ko na uulitin." Gano'n kasi yung nangyari sa akin. And lagi kong sinasabi sa mga students ko na ma-experience niyo rin yung pagkakamali kahit umandar pa kayo sa'kin. Mga students ko, lahat ng mga students ko guys, hindi ako magsisinungaling, nagkamali din sila at the time. Nagkakamali din sila na pag-uusapan din namin yung mali nila na, "Teka may problem dun sa ganito, ganyan." Pero always make, room for mistake, tama ba? So, kasi ang hirap kalaban yung disappointment, ha. Ang hirap kalaban yung parang sasabihin mo sa sarili mo na, "Fit ba ako dito?" Yung insecurity sa other artist na ang galing-galing nila tapos ako hindi. So, hindi puwede yung gano'n. So, kailangan kapag pumasok ka sa beauty industry, sa SPEMU business, as in eto, dalawa, buo na yung tuition fee mo, of course. May tuition fee 'yan. Tsaka puhunan, tapos buo pa loob mo. Um, Siyempre ang hirap paano ko ba mabubuo yung sarili ko, ang dami kong duwag ako, pero gusto kong yumaman, gusto kong magkapera, gusto kong magkaroon ng business, pero natatakot ako. Kaya kayo may mentor, kaya kayo may mentor kasi papalakasin ng mentor niyo yung loob niyo. Ngayon ang binabayaran niyo sa mentor niyo hindi lang yung kabutihang asal, kundi yung experience niya na natutunan niya na ipapasa niya sa'yo, 'di ba, charot. So gano'n, gano'n niyo siya laging titignan. Hindi 'yan sa, "Uy, yung instructor na 'to sobrang yaman, gusto ko do'n na rin ako." Kaso yung ugali bulok, 'di ba? Yung ugali mataas. So ikaw, ano yung matututunan mo? Yung yabang? 'Di ba? So totoo 'yun. Hindi naman ako sa nag-aano ng ibang artist, pero binibigyan ko lang kayo ng advice. This is just ano po, advice. Kasi hindi lang po ako ang gan'tong instructor. Hindi ako perfect, pero marami pang mas higit sa akin. Aminado po ako diyan. And nasa sa inyo naman 'yan kung saan niyo gusto. Basta ang sisiguraduhin niyo lang is kilalanin niyo ng husto. Kailangan yung hindi lang maganda yung, buhay niya na gusto mong tularan, pati yung ugali ng taong yon. Kasi sa business kailangan ipupuhunan mo pa rin yung personality mo. Kasi minsan kahit gaano ka kagaling sa business, kung mayabang ka, bastos ka, at saka wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao, hindi yun kasi siya magki-click. Like ang dami kong mga clients na binabalik-balikan ako, set aside yung galing, kasi marami ding magagaling. Pero alam alam niyo kung anong lagi nilang sinasabi? Ang dami ring magagaling sa amin, eh.
pero gusto ko sa'yo kasi ang bait mo, 'di ba? So, kasama din natin sa marketing yung attitude natin, paano tayo humarap sa mga tao. So, ayan yung advice ko for today's video. Tsaka na yung iba. So, ayan, magsisimula na kami. Ayun, hanggang do'n na muna ako and maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsusuporta sa akin sa pagwa-watch ng mga videos ko and I hope na ma-like niyo 'to, mapusuan niyo 'to and, comment down below kung agree kayo sa lahat ng mga sinasabi ko and, share niyo na rin kung puwede. So ayun, keep on watching lang sa mga videos na i-upload ko kasi I'm sure na meron kayong matututunan at, marami pa puwede kong ma-share na technique, mga pigments na magaganda for free. Kasi ayun nga, siyempre lahat ng 'to is for the love lang yung mga i-she-share ko and I hope na makinig kayo mabuti kasi nakabuti yun sa atin bilang SPMU artist. So ayun lang, keep on watching, bye! Salamat!